dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. So since ako po yung nakatuka ngayong gabi na ito, sasagutin po natin ito pong pahayag ng Iglesia ni Cristo Evangelizer patungkol po sa John 8:58, na yun daw sinabi ni Panginoong Jesucristo na ako nga, hindi daw yun nagpapatunay na Diyos si Panginoong Jesucristo, kaya daw mali ang mga Katoliko na nangangaral na si Panginoong Jesucristo daw ay Diyos dahil lamang sa talatang iyon. Kaya ipapaliwanag po natin yon sa gabing ito at kung bakit sa John 8 ay talagang nagpapatunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, ang dami niyang ginamit na paliwanag. So, yung ibang paliwanag, sa susunod na lang natin sasagutin. Sa gabing ito, paliwanag muna natin yung John 8:58 at yung ginamit niya na talata sa John 9 and then sa Exodo 3:15. Yan ang ifo-focus natin ngayon mga kaabag, kung Diyos ba talaga si Panginoong Jesucristo dyan sa John 8:58 or hindi. Right? So yan po mga kabag ang atin pong tatalakayin ngayong gabi na ito. Okay, so hindi ko na ipi-play yung kaabag intro ko kasi mali yung na-play ko. Dapat ang i-play ko yung kaabag sa simbahan. Yung pang yung na-play ko, yung pang matagalan. Okay, so direkta na lang natin, dito sa video na atin pong titingnan. Alright, titingnan natin dito sa video ng ating kapatid, na si pangalan nitong na ito. Saan na ba yung video na? Hindi ko na makita yung video na. 1. Wait lang kasi medyo nawala na yung video niya. Saan ba yun? Ayun din. Ito. Okay, ito. Play natin. Nang banggitin ng Panginoong Hesukristo ang mga salitang ako nga, totoo po bang ang kahulugan noon ay siya ang Diyos na nagsabi sa Exodo 3:14 ng ako yaong ako nga, gaya ng inaangkin ng mga naniniwala sa aral na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos? Ang isa pa po sa mga talatang ginagamit ng mga nagtuturong Diyos daw ang Panginoong Hesukristo ay ang nasa Juan 8:58 para palitawing Diyos ang Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo mga kaibigan, babasahin po namin ang nilalaman ng talatang nabanggit, Juan 8:58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Mga kaibigan, ang talatang ito po ay iniuugnay ng mga tagapagturong Katoliko at Protestante sa sinabi ng Panginoong Diyos sa Exodo 3:14 na ganito naman po ang ating mababasang nakasulat. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Mga kaibigan, iniuugnay po ng mga tagapagturong Katoliko at Protestante
ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 8:58 na bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Sa sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises sa Exodo 3:14 na ako nga. Itinatanim po nila sa isip ng mga nakikinig sa kanila na ang ating Panginoong Hesukristo ang Diyos na kausap ni Moises noon sa bundok ng Horeb. Pero kung ang pangangatwirang ito po ng mga Katoliko at Protestante ang paniniwalaan, ay darami po ang Diyos, mga kaibigan. Bakit po? Sapagkat hindi lang naman ang Panginoong Hesukristo ang bumanggit ng mga salitang ako nga. Halimbawa po, ang bulag na pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya po ng mababasa natin dito po sa Juan 9:1, 8 hanggang 9, ganito po ang nakasulat. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Ang mga kapitbahay nga at ang nangakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsabi, hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi ng mga iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Hindi lamang po ang bulag. Maging ang anghel na nakausap ng asawa ni Manoah ay nagsabi rin ng mga katagang, ako nga. Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin dito po sa Hukom 13:11 at 13. At bumangon si Manoah at sumunod sa kanyang asawa at naparoon sa lalaki at sinabi sa kanya, ikaw ba ang lalaki na nagsalita sa babaeng ito? At kanyang sinabi, ako nga. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, sa lahat ng aking sinabi sa babae ay mag-ingat siya. Mga kaibigan, narinig po ninyo ang mga pahayag ng mga banal na kasulatan. Matatanggap po ba ng matino ninyong pag-iisip na paniwalaang mga Diyos din po ang bulag na pinagaling at ang anghel na isinugo ng Panginoong Diyos kina Manoah dahil sinabi nila ang mga katagang, ako nga. Alam po namin na yan ay kayang-kaya po ninyong sagutin. At kayang-kaya po talaga namin yung sagutin. Okay, so yun po mga kapatid, no, ang paliwanag ng INC na kung paniniwalaan daw natin. Fallacy yun, Brother John Ray. Bro? Fallacy of equivocation. Fallacy of equivocation nga. Oh, sige lang, ipapaliwanag natin yung Brother John do. No, yung paggamit ng ako nga sa bulag, no? So, fallacy of equivocation po yun mga kapatid. Pero ayon nga sa nasabing evangelist ng INC daw, kung paniniwalaan nating Diyos si Kristo, dahil lamang sa tagang ako nga, lalabas daw dadami ang Diyos, kasi nga yung bulag daw, nagsabi rin na ako nga. No? Kaya mali daw na paniwala ang Diyos si Kristo dahil lang sa word na ako nga, kasi yung bulag lalabas, Diyos din yung bulag. Kasi sinabi ng bulag, ako nga. No? And then sa Judge 13 or Hukom 13, yung anghel na nagpakilalang ako nga, sino ba yon? Yan, ipapaalam natin sa inyo kung sino yung anghel na iyon, mga kapuntos, no? Unahin muna natin yung John 8:58 na hindi nila nauunawaan. Na yung pag-angkin ng ating Panginoong Hesukristo na ako nga, patunay yon na Diyos si Kristo, mga kapatid. Okay? Patunay yun na Diyos si Kristo. Basahin muna natin, ha. Sa John 8:56, ito ang ating mababasa hanggang sa 58 nito, no? Sabi dito, nagalak ang inyong amang si Abraham, ang nagsalita nito ating Panginoong Hesukristo, na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Ano ang response ng mga Hudyo nito? Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? So, naunawaan ng mga Hudyo na ang, So, naunawaan ng mga Hudyo, mga kapatid, na ang tinutukoy pala ni Panginoong Hesukristo sa kanyang pagsabi na natuwa si Abraham nang makita niya ang aking mga araw,
ang pinapatungkulan pala niya doon ay nagkita sila ni Abraham kasi ang sagot ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang 50 taon. Si Abraham, matagal na panahon nang namatay tapos sabihin mo nagkita kayo? Ano ang naging tugon ng ating Panginoong Jesucristo? No, sa response ng mga Hudyo sa kanya nung sinabi niya yon. O ito ang response ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi kasinungalingan mga INC. Katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. So, itong strong claim na ito, nagdulot ito sa mga Hudyo ng kapusungan sa kanya. Kaya nga, ninais siyang patayin kung idirekta natin to sa 59, kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. So yung pananalitang binitawan ng ating Panginoong Jesucristo na ako nga, alam na alam ng mga Hudyo yon. No? Alam na alam niya na yung ako nga sa Tetragrammaton, puro siya nakabawels, YHWH, kaya nga gusto siyang patayin kasi nga pamumusong yun sa Diyos. Batas ng mga Hudyo, do not use God's name in vain. So parang sa ating Panginoong Jesucristo, sa tingin nila, napakadali lang niyang gamitin sa kapusungan ang pangalan ng Diyos. Kaya nga gusto nilang patayin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ito ang hindi naunawaan ng mga iglesia ni Kristo. Yung pangungusap ni Panginoong Jesucristo na nagkita sila ni Abraham bago pa siya ipinanganak. Yun ang hindi nila nakuha doon sa konteksto na yon. No? Na sinabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon. Wala ka pa 50 taon. Tapos sasabihin mo, nakita kayo ni Abraham? Yun ang hindi naunawaan ng mga iglesia ni Kristo. Pero patutunayan ko sa inyo ngayon na based sa John 8 ay talagang pinapahiwatig ng Panginoong Jesucristo na nagkita sila ni Abraham. Balikan natin pagbasa sa John 8:39 to 40. Ito yung key, mga kapuntos, no? Kaya ninais ng mga Hudyo patayin si Kristo kasi grabe yung claim na yon, no? Nagkita na sila ni Abraham, gayong si Abraham ang tagal nang namatay. Ang kalalabasan kasi noon, all existing ang ating Panginoong Jesucristo, doon na siya sa panahon ni Abraham, kahit sa panahon ng mga Hudyo, bata pa siya, pero nandoon siya sa panahon ni Abraham. O, balikan natin pagbasa sa John 8:39 to 40 para maunawaan nyo no, kung ano yung pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo at bakit gusto siyang patayin ng mga Hudyo. Okay? Balikan natin sa John 8:39 to 40, mga kapatid. Ito po yung key. No? Key to para maunawaan nyo ang John 8:58, mga kapatid. Ito. Sila'y sumagot sa kanya, Si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga ginawa ni Abraham. Subalit, ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Brother Jando, bro, pwede ba akong tulungan, bro? Ay, pwede mo ba akong tulungan na ma-resolve tong talata na to? Sagutin mo ako, bro Jando, ha? Ano itong sinasabi ni Panginoong Jesucristo, bro, na hindi ginawa ni Abraham? Ano yung pangungusap na yan, bro, sa tingin mo? Na hindi ginawa ni Abraham kay Panginoong Jesucristo? Hindi siya pinatay kasi mga Hudyo niya nagsisikap na siya patayin. Correct. Di ba? Dahil ang mga Hudyo, sinisikap siyang patayin. Yes. Ang bagay na ito, hindi ginawa ni Abraham. Bakit kaya nasabi ni Jesucristo yan, Brother Jando, na hindi yan ginawa ni Abraham? Kasi nga pinagsisikapan ng mga Hudyo na patayin siya. Kaya nga, ano ang point ni Panginoong Jesucristo diyan? Pinagsisikapan niyo akong patayin na hindi yan ginawa ni Abraham. Bakit sinabi niya yon? Kasi ang mga Hudyo hindi makapaniwala na
Andyan na si Kristo bago pa ipanganak si Abraham. Correct. Ibig sabihin, nagkita talaga sila. Nakuha niyo yung point ni Kristo? Nakikita niyo ako ngayon. Pinagsisikapan niyo akong patayin. No? Si Abraham, nagkita kami. Hindi niya ninais na ako'y patayin. Ibig sabihin, nagkita talaga sila, mga kapatid. Kaya nga sinabi niya, yung mga bagay na gusto niyo, gawin sa akin na patayin ako. Hindi yan ginawa ni Abraham. Ibig sabihin, nagkita nga sila. Yung mga Muslim o tayo hindi makapaniwala dyan eh. Kasi hindi nila naunawa ng banal na kasulatan. Kaya nga sa 56, ito yung naging sagot ng mga Hudiyo sa kanya. No, sa 57, sinabi sa kanya ng mga Hudiyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Ang sagot ni Panginoong Jesucristo, hindi ninais ni Abraham na patayin ako nung nagkita kami, hindi katulad nyo. Kaya nga sabi niya, kung mga anak kayo ni Abraham, gawin nyo dapat ang ginawa ni Abraham. Hindi nyo sana akong pagtangkahang patayin. Nagkita talaga sila. At yun na nga ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako nga. Yung word na ako nga, mga kapatid, no? Yun ay pag-claim na siya ay Diyos. Okay, basahin natin sa Exodo 3:14-15 para maunawaan niyo kung sino yung ako nga. Ito ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ako nga. Sino yung ay ako nga, Brother Jando? Yung Ama. Yung Diyos. Yung Diyos. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ako nga. Kaya nga, ninais nilang patayin si Kristo kasi kiniklaim niya na Diyos siya. Nakita na sila ni Abraham. Right? At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Sino ang nag-utos kay Moises, Brother John, doon ako nga? Si ako nga, yung Diyos. Yung Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaninong Diyos si ako nga, Brother Jando? Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ayun. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng lahat ng mga lahi. Anong pangalan yung itatawag sa kanya magpakailanman, Brother Jando, at ng lahat ng mga lahi? Ako nga. Ako nga. Ito, mga kapatid, ang susunod na babasahin natin. Claim ng Diyos na nakita sila ni Abraham, ni ako nga. Exodo 6:2-3. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ako ang Panginoon. Ako'y nagpakita. Nino, Brother Jando? Nagpakita siya kay, ano yan? Ako'y nagpakita kay? Kay Abraham. Kay Abraham. Maging kay Jacob at kay Isaac. Diyos na mismo nagsabi niya na. Diyos na mismo nagsabi na si ako nga. Ako'y nagpakita kay Abraham. Mapapatunayan ba yan sa Biblia? Genesis 12:7. Ito ang ating mababasa, mga kapatid. Nagpakita ang Panginoon kay Abram at sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi, at siya'y nagtayo roon ng isang dambana sa Panginoon na nagpakita sa kanya. Question. No? Question. Sino tong Panginoon na nagpakita kay Abraham? Kasi merong Ama, merong Anak, merong Holy Spirit. Yan ang Catholic doctrine eh. Sino sa tatlo? 15 hanggang 8 to, no, ng Genesis. Ito ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito dumating ang salita ng Panginoon. Sino yung salita ng Panginoon, Brother Jando? Salita ng Panginoon, si Kristo. Okay, mamaya ipapakita natin yan sa kanila na yung salita ng Panginoon, mga kapatid, yan ay sa Kristo. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa isang pangitain. Ang sabi, huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag, ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Ako ang iyong kalasag, ako ang gantimpala, at
ang magiging ang napakadakila. Ngunit sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos. Sino yung Panginoong Diyos ni Abraham, Brother John, na nagpakita? Si ako nga. Ang salita ng Panginoon. Di ba? Salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon according sa context. Ang salita ng Panginoon nagpakita kay Abraham. Ang sabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin yamang ako'y patuloy na walang anak at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer? At sinabi ni Abraham, hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Siya'y dinala niya sa labas at sinabi, dinala ng salita ng Panginoon si Abraham sa labas. So nagkita talaga sila. Dinala niya sa labas kasi nasa tent sila nag-usap, dinala sa labas. Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sinabi sa kanya, magiging ganyan ang iyong binhi. Sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y binilang na sa katwiran at sa kanya. At sinabi sa kanya, ako ang Panginoon. Sino tong ako ang Panginoon na nagsabi sa kanya, Berjando? Ang salita ng Panginoon na nabasa natin kaganina, na nagpaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldeo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito para angkinin. Sinabi niya, O Panginoong Diyos, yung salita ng Panginoon, yung si ako nga, paano mo malalaman na mamanahin ko iyon? So dito napakalinaw, no? O Panginoong Diyos, sino yung Panginoong Diyos na yan na nakita niya, kinausap ni Abraham? Si salita ng Panginoon. Sino ba yan? John 1:1. Basahin natin sa John 1:1. Sino ba yung salita ng Panginoon? Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay? Ang salita ay Diyos. Salita ng Panginoon ay Diyos. Nagpakita kay Abraham. Nag-usap sila ni Abraham face to face. Kaya babasahin natin yan, mga kapatid, sa Amplified Bible. Ang sabi dito, in the beginning, before all time, was the Word. No, yung salita. At sino yung salita na yon? Christ. Si Kristo po yon, ang salita na yon. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Was God Himself. Kaya naunawaan ng mga Hudyo, yung pagsabi ni Panginoong Jesucristo na ako nga nagpakita kay Abraham, ibig mong sabihin, yung nagpakita kay Abraham, sa Genesis 15:1, ikaw yun. Yun ang point ng mga Hudyo, kaya gusto nila patayin si Kristo. Alam ng mga Hudyo yung aklat nila, yung Torah. Yung isinulat ng mga propeta, ipinaalam sa kanila kung ano ang nangyari noong unang panahon, sa panahon ni Abraham at sa panahon pa ng ibang mga propeta. Ang salita ng Panginoon, si ako nga nagpakita kay Abraham. Kinlaim yan. Sa aklat ni Moises, Exodus 6:2, ang sabi ni ako nga, nagpakita ako kay Abraham, hindi lang kay Abraham, kay Isaac, pati kay Jacob. Nagpakita si ako nga mismo kay Abraham. Kaya nung sinabi ni Panginoong Jesucristo, bakit niyo ako ninanais patayin kung mga anak kayo ni Abraham? Kasi kung tunay kayo mga anak ni Abraham, hindi niyo ako papatayin. Kasi hindi ginawa yan ni Abraham, hindi niya ako pinagtangkang patayin nung nagkita kami. Napakalinaw na ang ako nga na pag-claim ng Panginoong Jesucristo, claimin niya talaga na siya si Yahweh, siya ang Diyos ang nagpakita kay Abraham. Kaya nga gusto nilang patayin ang ating Panginoong Jesucristo kasi nauunawaan nila ang pangungusap ng ating Panginoong Jesucristo. Ito mga INC lang ito ang hindi nakakaunawa. Iniiba nila ang konteksto kasi daw ayon sa John 9:1, 8:9, ang bulag na pinagaling ginamit din ang salitang ako nga. O basahin natin. John 9:1, 8:9. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagkapanganak. So, idirekta natin sa 8:9. No? Kaya ang mga kapitbahay at ang mga nakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nagsabi, hindi ba ito ang nakaupo noon at nagpapalimos? Sinabi ng iba, siya nga. Ang sabi ng iba, hindi, subalit kamukha niya.
Sinabi niya, ako nga iyon. So, itong pag-amin nung bulag na siya daw, lalabas daw na Diyos din yan kasi sinabi niya na ako nga. Yan ang sinasabi ni Brother Jando kaganina na fallacy of equivocation. Hindi porket sinabi nung bulag na ako nga, pinopoint na yun sa pagka-Diyos. Hindi. Yung pag-amin ng bulag na ako nga, no, yung pag-amin ng bulag na ako nga, mga kapatid, out of context. Out of context, no? Yun ay pag-amin na siya yung bulag na pinagaling ni Kristo. Hindi yun, yung ako nga na nagpakita kay Abraham, nagpakita kay Moises, mali, wrong grammar, wrong context. Ito talaga mga INC talaga, kaya nga INC incomplete, hindi iniunawa ng maigi ang nakasulat sa Bible. Di porket sinabi ng bulag, ako nga, ipumapatungkol na yun sa pagka-Diyos ni Kristo. Hindi, mali. Ano ba naman yan? Napakababaw naman ang pag-unawa natin. Halimbawa ba, sabihin ni Brother Angel ngayon, na ako ba si Brother Junti? Pag sabihin ko, ako nga, ang ibig ba sabihin nun, nagpapatuloy ako na Diyos ako? Ano pa naman yan? Fallacy of equivocation. Ginagamit ang isang salita sa ibang bagay. Right? Bro, ang tinatanong yung nakaupong bulag. Oh! Magkaiba yon. Kasi ang John 9:1-9, pumapatungkol yun sa bulag na pinagaling ni Kristo, na nag-claim na siya yung bulag na pinagaling. Ang John 8:39-58, mga kapatid, claim yun ni Panginoong Jesucristo na siya si ako nga. Sino yung ako nga na kiniklaim ni Panginoong Jesucristo? Ang Diyos, ang Panginoon ni Abraham, Isaac at Jacob. Yung kausap ni Abraham yun. Kausap ni Abraham. Yes, yung nagpakita kay Abraham sa 15:1, nag-usap talaga sila. Dinala pa nga siya sa labas. Tingnan mo yung mga bituin sa langit. Ganyan karami ang iyong magiging binhi. Di ba? Face to face talaga yun na nagkita. Kaya nga sinabi ni ako nga, ni Yahweh, ng Diyos kay Moises sa Exodus 6:2, nagpakita ako kay Abraham. O, balikan natin yung Exodus 6:2 ha. Anong sinabi dito? Sinabi ng Diyos kay Moises, ako'y nagpakita kay Abraham. Inamin ng Diyos yan. Diyos mismo ang nagsabi, nagpakita siya kay Abraham. At sino daw yung Diyos ang nagpakita kay Abraham? According sa Genesis 15:1-8, ang salita ng Panginoon. Sino yung salita ng Panginoon yun? Ayon kay San Juan, ang apostol ng Panginoong Jesucristo. Ang Kristo. Di ba napakalinaw? Yan ang contextualization para maunawaan natin, mga INC, ang salita ng Diyos, ang Biblia. Huwag kayong makinig sa mga evangelizers nyo na iniiba kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. So may isa pa, yung anghel daw, no? Kasi yung anghel na nagpakita kay Manoah, yung magulang ni Samson, si Manoah at yung kanyang asawa. Yung asawa ni Manoah, hindi pinangalanan yun. Ano lang, pangalan ni Manoah. So, ang pinangalanan si Manoah, no, ang ama ni Samson. Nagpakita kasi ang anghel ng Panginoon. At yung anghel ng Panginoon na yun, nag-claim din yun na ako nga. Right? Sino ba yun? Diyos ba yun o hindi? O yun ang alamin natin. Kasi, sinabi ng INC, dadami daw ang Diyos kasi claim din ng anghel na ako nga. So, kung claim ng anghel na siya ay ako nga, edi Diyos yung anghel. Di ba? Logically speaking, yung pinapakilalang anghel ng Panginoon, Diyos ba yun o hindi Diyos? Yan ang ating aalamin. At sino yung anghel ng Panginoon na yon? Okay, so, yan. Ito, Bible study kasi to. So, based to sa ating mga pag-aralan, mga kapatid, no? At ito po ay meron pong biblical support at syempre traditional support. Kahit yung mga church fathers natin, claim nila na yung anghel ng Panginoon na nagpakita kay Moises, anghel ng Panginoon na nagpakita doon sa mga iba pang propeta, kay Manoah, ang ating Panginoong Jesucristo po yun. Based po yan sa church tradition. Okay? Pero biblically, dahil INC ang nag-topic, sasagutin natin sila Biblia sa Biblia. Kasi hindi naman sila naniniwala sa tradition, no? Pero Bible sa Bible, sino ba yung anghel ng Panginoon na yon? Diyos ba yon o hindi Diyos? O aralin natin, no? Aralin natin. Punta tayo sa Hukom 13, no? Para mabasa natin ng maigi, umpisahan natin sa 1.
no? Para makuha niyo yung konteksto ba, no? Ito ang ating mababasa, mga kapatid. Ang mga anak ni Israel ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. At ibinigay sila ng Panginoon ng 40 taon sa kamay ng mga Filisteo. May isang lalaki sa Sura mula sa lipi ng mga Danita na ang pangalan ay Manoah. Ito yung ama ni Samson. At ang kanyang asawa ay baog at hindi nagkaanak. At nagpakita ang anghel ng Panginoon sa babae. Ibig sabihin doon sa asawa ni Manoah. At sinabi sa kanya, bagaman ikaw ay baog at walang anak, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Mag-ingat ka, huwag kang iinom ng alak o ng inuming nakakalasing, at huwag kang kumain ng anumang bagay na marumi. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging nazireta sa Diyos. Mula sa sinapupunan ay kaniyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Tumutukoy po iyan kay Samson. Pagkatapos ang babae humayo at sinabi sa kanyang asawa, si Manoah, isang tao ng Diyos. No? Kaganina nakita niya anghel, pero dito sinabi niya tao ng Diyos ang dumating sa akin. At ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos. Nakagulat-gulat. Hindi ko na itanong kung saan siya nagmula, ni hindi niya sinabi sa akin ang kanyang pangalan. So, idirekta na natin sa 13, no? Para mas mapadali. Umpisahan na lang natin sa sa 12 na lang umpisahan. Sinabi ni Manoah, kapag nagkatotoo ang iyong mga salita, ano ang magiging uri ng pamumuhay ng bata at ano ang kanyang gagawin? At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Manoah, sa lahat ng aking sinabi ay babae, mag-ingat ka. Mag-ingat siya. Sa 11 pala, nakalimutan ko yung 11. Tumindig si Manoah at sumunod sa kanyang asawa at pumunta sa lalaki. Ibig sabihin yung lalaki, yung anghel ng Panginoon. At sinabi sa kanya, ikaw ba ang lalaki nagsalita sa babaeng ito? At kanyang sinabi, ako nga. So yung claim po na yan, mga kapatid, ito yung tinutulig sa ng INC na claim din na yan ay pangalan ng Diyos. Well, kung titingnan mo yung konteksto naman, tanong lang naman yan ni Manoah kung ito bang lalaki na ito na anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanyang asawa. So, ang claim lang dyan is, yes, ako yun. Pero hindi yan pumatukol sa ako nga na pangalan ng Diyos. Dapat kasi tingnan ang konteksto. Pero sino ba itong anghel ng Panginoon na ito? No? Without using these words, ako nga. Ito ba ay anghel lang ng Diyos na katulad nila ni San Michael, San Gabriel, at iba pang mga anghel? O pagpatuloy natin dito sa 18 na natin, no, para mas mabilis. Sa 18, ito yung key. No, sa 18, sa 17 umpisahan, 17. Sinabi ni Manoah sa anghel ng Panginoon, ano ang iyong pangalan? Tinanong ni Manoah, no, sa anghel ng Panginoon, ano ang iyong pangalan? Upang kapag nangyari ang iyong mga salita, ay mabigyan na namin ng karangalan. Sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, bakit mo tinatanong ang aking pangalan? Ito ay totoong kagilagilalas. Kagilagilalas, no? So, ang naging sagot ng anghel doon kay Manoah sa pagtatanong sa kanyang pangalan, ba't ka nagtanong sa aking pangalan? Ang aking pangalan ay kagilagilalas. Sa Hebrew po niyan, mga kapatid, Pili or Pali. No, Pili or Pali. Na ang ibig po sabihin is wonderful, no? Incomprehensible, meaning to say beyond understanding. Tingnan ko lang kung mapakita ko sa inyo yung reference ko para hindi nyo makitang gumagawa ako ng kasi inaral ko na to, no? Tingnan natin kung makuha ko yung reference. Saan ko ba yun nila? Sa FB page ba? Wait lang Ayun, makita dito. Palakihin ko na lang siguro. Ayan. Alright, so ayan, So, dito, ito yung Judge 13:18 na binasa natin. At dito sa banda, nung
tugon ng anghel, no, kay Manoah, no? Why this do you ask my name? So, and seeing it is wonderful. Yan, sa English translation nito is wonderful. Kung titingnan natin ang kaniyang original word, pili or pali, no? Meaning, wonderful or incomprehensible. Incomprehensible. Kaya kung babasahin natin mga kapatid, no, ang itong Hukom 13:18 sa NIV, no? NIV, basahin natin sa NIV, ito yung pinaka tumpak na salin sa Judge 13:18, ito po ang ating mababasa. He replied, why do you ask my name? It is beyond understanding. Mayroon bang anghel na ang pangalan ay beyond understanding, Brother Angel? Angel? Yes. Oh. Mayroon bang anghel na ang kanyang pangalan ay beyond understanding? Ayun nga, sabi niya. Ay, yes. Diba? So, ibig sabihin, hindi yan ordinaryong anghel. Kasi walang anghel na ang pangalan ay beyond understanding. Hindi basta-basta ka mo. Hindi basta-bastang anghel yun. Hindi yun ordinaryong anghel. My name is beyond understanding. At ito pang isang malupit. Diba? Ang translation sa Pali or Pili is wonderful. Wonderful. Sino ba ang pinangalan ng wonderful sa Bible? Basahin natin. Para makuha niyo yung malalim na hiwaga, no? Yung mga hiwagang salita ng banal na Biblia, mga kapatid, na di po natin 'to malalaman kung hindi natin inaaral. Alright, sino ba yung wonderful sa Bible? Basahin natin Isaiah 9:6. Ito ang ating mababasa. For to us a child is born. Ito yung hula ni Isaiah sa ating Panginoong Jesucristo na ipapanganak. To us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sino daw itong tatawaging Wonderful Counselor? Mighty God. Okay? So, nung tinanong ni Manoah, no, na ano ang pangalan mo? Ang sagot ng anghel sa kanya, ba't mo tinatanong yung pangalan ko? It's beyond incomprehensible. Hindi mo maaarok. No, hindi mo maaarok dahil ito ay pili or pali, meaning wonderful. Na sabi ni Isaiah, yan ang itatawag sa batang ipapanganak na Mighty God, Wonderful Counselor. Tatawagin siyang Wonderful Counselor. Tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Alright? So, mayroon pa bang mabigat, biblically speaking, na magpapatunay na yung anghel ng Panginoon ay Diyos? Balikan natin ang Exodo 3:14 kung saan nagpakilala ang Diyos kay Moises na ako nga. No? Sa 3:1, mga kapatid, balikan natin ito hanggang 4 para maunawaan niyo, no, na ang anghel ng Panginoon ay Diyos talaga. Ito ang ating mababasa. Noon ay inalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyanan na pari sa Midian. Kanyang pinatnubayan ang kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya. Sino ang nagpakita, Brother Angel, kay Moises? Anghel daw ng Panginoon. Anghel ng Panginoon. Sa isang nagniningas na apoy na mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Saan nagpakita, Brother Angel, ang anghel ng Panginoon kay Moises? Punong kahoy. Sa apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Sa apoy. Siya'y nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito ay hindi nasusunog. Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titingnan ko itong dakilang panuuring ito, kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya niyang Diyos. Tika lang, bakit naging Panginoon at Diyos yung nakakita kay Moises? Mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot siya, narito ako. Brother Angel,
Sino itong tumawag kay Moises mula sa gitna ng sa gitna ng mababang punong kahoy, Bro Angel? Panginoon. From anghel, ngayon Diyos na siya. Naging Diyos. Di ba? Sa uno, babalikan natin sa dos, ang anghel ng Panginoon, nagpakita kay Moises. Saan siya nagpakita? Sa mababang punong kahoy. Anghel ng Panginoon. Pagdating sa 4, nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Di ba anghel ng Panginoon yung nasa sa gitna ng punong kahoy na mababa, Brother Angel? Oo nga. Pero naging Diyos. Naging Diyos. Yung anghel naging Diyos, nagsalita siya bilang Diyos. Anong sabi niya? Moises, Moises. Sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Sinabi pa niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Brother Angel, pwede ba akong magtanong sa'yo? Si bro. Bakit sinabi sa account ng Exodo 3:1 hanggang 2 na nagpakita kay Moises ang anghel ng Panginoon? At yung anghel ng Panginoon dito sa 4 hanggang 6 ay nagpakilalang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Bakit, Brother Angel, ganun ang nangyari? Well, marahil, yun nga, no, yung konteksto yun, kailangan intindihin natin. Marahil siya yung Diyos na sa tingin ng mga tao ay mga anghel siya, no? Amen. Ibig sabihin, Brother Angel, ibig sabihin, yung anghel ng Panginoon at ang Diyos ay iisa. So, akala nila, di maraming Diyos kasi anghel yung nagsabi. Sabi, hindi nila alam, yung anghel na nagsasabi yun, ang Diyos mismo. Kasi ang Diyos, magpapakita siya sa iba't ibang pangitain. Pwedeng sa apoy, pwedeng sa hangin, at pwede siya maging anghel din. Correct. Sa theology, mga kapatid, tinawag po yan na pre-incarnation of Christ. Ano bang ibig sabihin ng pre-incarnation? Bago pa lang ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, nagpapakita na siya sa Old Testament bilang isang anghel ng Panginoon. Alright? Tawag ho dyan, theophany. The manifestation of God. Theophany. Yan po sa theology. No? Theophany, the manifestation of God. The pre-incarnation of Christ, Christophany. Yan ang wala sa INC. Amen. No? So mga kapatid, napakalinaw, based sa inyong narinig, kayo na ang umusga, no? Kayo na po ang magnilay kung mali ba ang ating ipinahayag dito, no? Na yung pag-angkin ng Panginoong Jesucristo na ako nga ay pumapatungkol yon sa kaniyang pagka-Diyos. At yung nagpakita kina Manoah at yung asawa niya na mga magulang ni Samson na ako nga, yung anghel ng Panginoon na yon na nagpakilalang ako nga, yun din yung anghel na nagpakita kay Moises na nagpakilalang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, at Diyos ni Isaac. Yun lang. Maraming salamat and God bless all. Back to you, Brother Jando. Bro, yun ang pagkakaiba kamo kasi yung doon sa Pulubing Bulag, yun ang bulag yun, iba yun. yung sa Pulubing Bulag, nagpakilala lang yun na siya yung ginamot ni Panginoong Jesucristo. Hindi yun patunay na siya Diyos din. Ano ba naman 'tong mga insin na to? Sabi nga ni Brother Jando, fallacy of equivocation po yun. Ginagamit nila yung isang salita sa the same na pamamaraan. Wrong. Kasi one word can also use from the other meaning or other purposes. Yes, Bro Angel? Ang ganda natutuwa ako sa mga INC. Ang ganda pa naman ang suot nila. Nakasuot pa naman sila. Gusto patawarin po sila. Tapos yung mga araw nila, mali-mali. Correct. Ang layo sa katotohanan. Naku po. Ang gaganda ng mga suot. Akala mo talagang matatalino. Pero pansinin mo yung mga konteksto nila. Puro out of context. Ang lalayo. Nakakalungkot lang, no? At yung mga kapatid,
no, yung commentaries ng mga early church fathers natin like nila ni Saint Justin Martin, Saint Irenaeus, even si Tertullian and many church fathers natin, ang kanila pong commentaries, no? Commentaries po nila kung sino yung anghel ng Panginoon na yon, walang iba po ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang komentary ng mga early church fathers natin. Go ahead, Brother Jano. Baka magtanong sila bakit nagpapakita sa mga ganun. Kasi God is a spirit during that time. Si ang ating Panginoon Jesucristo, espiritu pa lang sila. So hindi sila pwede magpakita until then. Yun nga, nagpakita na siya sa pamamagitan ng ng pagiging tao niya. So intindihin natin, hindi ay anghel pala ang Diyos. Hindi yun, baka may iba nakakarinig ngayon. Ay apoy pala siya. Ay hindi, because he's a spirit, so kailangan niya magpakita ng mga iba't ibang sa kanyang kalagayan, kasi hindi siya pwede na espiritu siya dahil hindi mo siya talaga makikita ng mukha ng Diyos, kundi mamamatay ka. No, so yun ang konteksto. Sana marami nang rito magising, no? Sana mai-send nyo to sa mga INC. Amen. Mga walang pag wala ka sa proper theology, proper or the true church talaga, mahirapan talaga tayong umintindi ng Biblia, no? Kasi ang Biblia po ang may niya, yung church, wala pa yung Biblia, may simbahan na. So ang simbahan talaga, tunay na simbahan ang magpapaliwanag sa atin. Salamat, Bro Junri.